Magandang araw po sa inyo mga kabakyard. Welcome po dito sa ating panibagong video. Sa araw na to ay isi-share ko po sa inyo ito pong aking mga bagong alagang native pigs o native na mga baboy. Sa mga hindi pa po nakakalam sa mga native na baboy or sa mga gustong mag-aalaga ng native na baboy ay para sa inyo po ang video na to. Let's go! Ito, nanguha ko ng mga papaya dahil para kinabukasan, mahinog na to ay pwede na natin itong kainin. Tsaka yung mga tira-tira nito, yung mga waste nito, yun po ang ipapakain natin sa ating mga alagang mga native na baboy. Malakas po sila kumain nito. Yung mga tira-tirang mga gulay natin o yung mga pinagkainan natin mga prutas, yung mga tira-tira ay pwede po natin ipakain yun sa mga alaga nating mga native na baboy. Sa loob ay kaninang umaga ay may mga waste na ako ng mga tira-tira na mga balat ng mga papaya. May mga waste na ako doon. Yun ang ipapakain natin sa mga alaga nating native. Yan, bali ito yung waste na kinain natin. Ito yung mga tira-tirang papaya. So kunin, ang ginagawa ko dito ay kinukuha ko muna itong mga buto. Yan, itong mga buto ng papaya. Dahil itatapon natin ito kung saan-saan na lang para para tumubo siya, no. Yung vitamins ito. Ito yung vitamins. Ngayon nilagay natin sa tubig. Ito yung patubig nila. Yan. Ang ginagawa ko dito ay ito sobra-sobra na to eh. Kasi ako ang pinapainom ko na tubig ay tansyado ko lang. Yung bang mga 6 hours lang yung tagal, pinapalitan ko na. Pero hindi naman ito masasayang dahil ang ginagawa ko dito ay inilalagay ko sa sa pagkain. Inahalo ko sa pagkain ng baboy, yung mga native natin na baboy. Inahalo ko itong excess na vitamins. At least man lang ay makatikim din ng nutrients yung yung mga native natin na baboy. Hindi lang puro darak, puro organic. May makain silang vitamins para sa growth nila. Pagkatapos nito ay nilalagyan ko ng darak. Lagyan ng asin, darak. At yun ang pinapakain ko sa ating mga native na baboy. Yan, may isang sako pa dyan. May kalahating sako pa ako ng darak dito ng mais. Yan. Tapos dito naman, ito yung gusto kong ubusin muna to. Bago yun. Kasi yun bago. So ito darak din ito ng mais. Mas maganda kasi ito kasi darak ng... Kuminsan naman ay siyempre yung darak na sa palay. Yan, ganyan lang. Hinahaluan ko siya ng molasses, mas maganda din yon. Kaso ngayon ay naubusan ako nun. Kaya
Ganun lang, no? Yung daily ko na pagkain sa mga alaga natin na native na baboy. Organic po talaga. Hindi natin masasabi na organic talaga dahil nga, ayun, naglalagay tayo ng mga vitamins na galing doon sa manuka natin. Yan. Lagay muna natin dyan. Hayaan muna natin medyo maging sticky yung ma-absorb na talaga yung mga tubig. Ma-absorb nila yung yung parang naging sticky na talaga. Yung medyo tuyo-tuyo na. Kasi yung tubig dyan, i-absorb yan ng darak. At lalambot magiging malambot na yung darak. Ito nga pala yung pond ng mga ng mga pato natin. Yan, ang lakas ng tubig, oh. Dito yung mga pato kadalasan naliligo, no. Check natin yung mga alaga nating native na baboy. Yan. Yan, nagsisigawan na yung mga baboy natin. Yan, gutom na. Naubos na nila pala yung So, bigyan natin ng pagkain. Dik, 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 dik. Oh, nilikot nito. Ay, nako. Tandaan na lang. Kamayan na lang. Yun! Oh! Yan. Ano yan? Malikot. Yan. Lakas kumain ang ito. Lakas kumain yan. Ito. Yan. Nag-aagawan. Nakakatuwa sa tingnan, no? Yan, nag-aagawan. Kulang pa. Yan. Kain. Nang hindi kayo mabansot. Yan, mabansot na sila, oh. Halatang bansot na. Kasi native na mga na mga baboy. Mahirap palakihin ng mato. Ay, ano pa? Yan naman yung pato. Hikain. Yan. Tama na yan. Yan, napunta pa sa mukha yung isang yung pagkain. Alisin natin ng tubig para ito lang po yung mga daily routine ko araw-araw. Hindi pala araw-araw, ngayon lang po. Yung tuwing lang po, yung wala akong trabaho, ako yung nagpapakain pag dapit hapon na. Pero pagka umaga, ako po yung nagpapakain. Bago po ako pumasok sa trabaho ay ako yung nagpapakain ng mga alaga ko. Dahil gusto kong magpakain, ako yung magpakain, eh. Pagkahapon naman ay yung mga misis ko na tsaka yung anak ko kapag walang pasok, sila yung magpapakain ng mga alaga natin. Alam nyo, ang native na baboy ay napakasarap po ng karne niyan. Tulad po ng ng mga manok, di ba? Yung mga native na manok ay iba din po yung lasa nila sa ikumpara nyo mo sa mga manok na yung sa nabibili natin sa palengke, yung sa mga 45 days. Ikumpara mo sa mga native na manok ay talagang mas masarap at napakasarap po ng mga native na manok. Tulad din po nito. Ito po yung mga native na baboy, ikumpara niyo po sa mga native sa mga hybrid na baboy, ikumpara po niyo sa karne nila ay
mas masarap po ang native na baboy. Kaya nga lang po ay ano, ah, matagal po siyang tumubo o lumaki. Hindi po tulad ng mga hybrid na baboy, no. Ang bilis lang po nila, mga 4 months, 3 months, ang lalaki na nila. Ikumpara naman dito ay ang karne nito ay ano, mala organic kasi naman po ay yung ano, no, yung pinapakain lang natin yung mga tira-tira ng mga gulay, yung mga galing sa kusina. Yun lang po ang pinapakain natin sa ating mga native. Tsaka darak ay yung mga prutas na mga ano, medyo ano na, mga waste na, yun po ang pinapakain natin. Hindi naman po sila gaano ka ano, hindi sila gaano ka ano, yung magastos. Kasi naman makain sila ng kung ano, no. Marami ako dyan, mga gabi, mga bisol, meron ako dyan, yung mga balanghoy, pwede natin pakain dito sa mga alaga natin. Tsaka may pagkakataon na ano, makapunta ako ng palengke, subukan kong ano, ikontrata yung ano, yung mga waste nila na mga gulay-gulay, yung pabulok na, yung ano, yung mga pinagbalatan ng mga gulay, yung mga hindi na nabibili, ay pwede natin yung hingiin or siyempre bibilhin natin sa murang halaga para idagdag natin ang pagkain para sa ating alagang mga native na baboy. Tsaka meron na din ako diyang mga ano, mga tanim na kangkong, pwede na nating pakain dito sa mga alaga natin. Yung mga kangkong pwede din yun. Ang plano ko dito ay kapag lumaki na sila, alam nyo, hindi tingnan nyo yung kulungan nila, oh. Yan, hindi yan ano, talagang magandang kulungan. Ano sila, napakatibay nila sa sakit. Halos hindi tinatabla ng sakit. Ano nga eh, yung last week lang ay napakalakas po ng ulan dito, tuloy-tuloy lang po. Ito lang po yung ano nila, yung bubong nila, yan, oh. Ganyan lang. Pero tingnan nyo naman, napaka ano pa rin nila, napaka healthy, napakaliksi pa rin nila. Ang plano ko dito kapag lumaki na sila ay gagawa ko ng ano, yung parang ano, ano, yung open na ano, parang range nila, pero syempre ibabakod ko. Tingnan natin, may ginawa na po akong ano, preparation ko sa paglaki nila. Ito, nakita niyo po ba yan, yan yung mga ano, concrete na mga ano, poste, yan papunta diyan, doon pa doon. Ano, ang plano ko kapag lumaki na sila, at yung ano na talaga, stable na sila, malalakas na, ay ibabakod ko lang yan dyan, siguro mga cyclone wire or ano, bulb wire. Bakod ko lang dyan, tsaka dyan ko na ilalagay yung mga baboy ko na mga native. Bahala na sila dyan. Lagyan ko lang dyan ng ano, yung parang ano lang, pasilungan nilang maliit, pwede na yun. Tsaka pag dumami na sila ay syempre malawak pang area natin dito. Yan, malawak pa dyan, no? Yan, syempre baka mag-extend tayo doon pag dumami na sila, kasi ano yun eh, 3 babae tsaka isang ano, lalaki. So for sure dadami yan in the future, kasi paparamihin talaga natin ang yung goal natin doon. Tsaka ilalagay natin sila dito para dumami pa sila. So mga plano pa lang yun, no? Nasa kamay pa yun ng Diyos. Man proposes, God disposes. Sabi nga nila. Kailangan ba natin ipanalangin yun sa Panginoon na sana yung mga plano natin ay matuloy-tuloy. So yan mga kabakyard, hanggang dito na lang po yung video natin. Salamat po sa pagpanood ng video na to. Hanggang sa muli, paalam na muna.